Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa amin, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagpanubay po sa amin sa lugar na ito upang makinig po kami ng salita ng Panginoon at magbibigay kami ng papuri at karangalan at kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami sa oras na ito at turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran sa aming buhay sa lupang ito. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay makaroon ng maluwalhating kalooban para sa bawat isa sa amin dito. Nawa lahat po ng maluwalhating kalooban mo sa buhay po namin ay matupad sa pamamagitan ng gabay at tulong ng Panginoon. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Pangalawang Korinto chapter 6 verse 10. Pangalawang Korinto, chapter 6, verse 10. So, isang talata lang po, 2 Corinthians, chapter 6, verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ula sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tula sa mga dukha, gayon may pinayayaman ng marami. Gaya ng walang pag-aari. Gayon man, meron ng lahat ng bagay. So, kamusta na po ba yung mga kapatiran? Mabuti po? O malakas yung bagyo? O malakas yung alon sa buhay? Sana tahimik lang po yung buhay po natin lagi, pero hindi maaari po yun. Katulad po ng dagat o panahon, hindi pwede lagi maganda po yung panahon. May season, rainy season, may dry season. Sa Korea po may season ng winter, okay, summer, iba-iba yung panahon. Ganun din po sa buhay po natin. Yung sitwasyon po sa paligid po natin ay hindi tumatakbo ayon sa ating plano. Kahit may plano po tayo, pero yung takbo ng buhay po natin ay hindi ayon sa ating expectation. Maraming mga unexpected mga bagay ay nangyayari, wala po tayong magagawa. Minsan po natatakot po tayo at nalulungkot po tayo sa mga nangyayari sa buhay po natin. Kaya kailangan tayo bumalik sa Biblia. Dahil yung solusyon po ay wala po doon sa sitwasyon. O yung solusyon po sa buhay po natin ay wala rin po sa ating sarili. O wala rin po, hindi po matatakpuan sa ibang tao. Yung pinaka-solusyon po sa buhay po natin ay matatakpuan po sa Biblia. So kailangan po balik po tayo lagi, bumabalik po tayo sa Biblia. Pag buksan po natin yung Biblia at magbabasa ng Biblia, so doon po natin nakikita yung final
solution. Okay? So ngayon din po, sa pamamagitan ng itong main teksto po, pag-usapan po natin yung ating pag-asa sa langit, kung ano po ang pangako ng Diyos, yung promise po ng Diyos. Kasi yun po yung pag-asa po natin. Verse 9 po, verse 9 and 10, ito po yung konektadong mga talata. So, waring mga hindi kilala, ganun may kilalang kilala. So, tulad sa hihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Ulat sa nalulungkot, yung verse 9 and 10 po ay sabi, yung words po dito ginamit sa una, waring o ulat. Ano po yung ibig sabihin, waring at ulat? Parang. Okay? Nung bago pa po ako dito sa Pilipinas at nag-aaral ng Tagalog, nalilito po ako sa words parang. Kasi maraming meaning sa parang. Para. Maraming meaning sa para. Pag sumakay ako sa jeepney, sabi po nila, para. Anong para? So, stop dito. Stop. Para. Okay. Kaya para po, yun ang parang isa sa mga unang natutunan kong Tagalog. Para po, kasi sa una, so nag-jeep po ako. Okay? Sumasakay ako sa jeep. Nahirapan din po ako sa mga dala-dala ng sukuli. So, nung sumakay ako sa jeepney sa una, di ba yung likod ng driver seat ay bakante. Tapos yung bandang likod, maraming tao. Kaya sabi ko, parang baliktad ito sa Korea. Sa Korea po ay yung likod ng driver seat, mas magandang upuan. Kaya doon mauna kami umuupo. Tapos yung malapit sa yung dulo, bandang dulo ay mas mahirap. Kasi daming tao ay dumadaan doon. Kaya mas priority po namin sa Korea ay likod ng driver seat. Kaya doon may bakante, kaya doon ako umupo. Tapos, after 5 minutes, nalaman ko bakit doon bakante. Bakit bakante doon? Bakit ayaw nila umupo doon sa likod ng driver seat? Pagod. yung mga bayad nila ay dinadala. Kaya sa una, hindi ko alam bakit ibinigay nila ko ng pera. So bakit ibinigay nila sa akin yung bariya? Bakit? Para ibigay. Tapos yung sukuli pa. Pagod talaga. Kaya yung mga doon ko po nalaman, yung mga Pilipino ay culture, doon sa dulo muna, unti-unti. Kaya ganun din sa main hall, minsan, sa dulo muna, di ba? Sa dulo muna, yung mga uunahan ay parang pagod dito. Kaya ako din po, kung nung na-experience ko po yan, ayaw ko rin umupo sa una. Yung tabi, yung tabi ng driver seat, yun ang pinaka-best, okay? Tabi ng driver seat. Kaya kung may bakante doon ako umupo, okay? Sa side ng driver. Akala ko isang tao lang. Pero nung nakaupo doon, parang may tao na pumapasok. Kaya nagtaka ko, bakit pumapasok siya dito? Naka-occupy na dito. Kaya dalawang tao ay umuupo doon. Kaya yun din po yung mga parang culture shock sa akin. Yung para, yung maraming meaning sa parang. Pero yung parang po ay like.
waring mga hindi kilala o ulat sa nalulungkot, yung parang hindi kilala. So, yung parang nalulungkot. Mukha, okay? Mukha. Malapit po yung meaning, mukha, okay? Mukha o parang, pero hindi totoo. Yung mga appearance lang, parang lungkot, parang hindi kilala, pero ang totoo ay hindi ganyan. Yun po yung meaning, waring at ulat. Okay? Sa mata ng tao, parang hindi nakilala. Sa mata ng tao, parang nalulungkot. Gayunman, ito po yung totoo. Gayunman, ito po yung sa mata ng Diyos. Okay. Sa ating Christian living po, di ba may mata tayo, may mata, may pananaw. May pananaw tayo sa buhay. Ganito yung, depende sa ating pananaw, depende sa mata ng tao, depende sa ating pananaw. So, iba po yung takbo ng isip. Okay. Iba po yung, ano mang nakikita mo sa buhay, kung ano mang pumapasok sa inyong mata, yun po yung mangyari sa inyong mga isip. Okay? Tapos, ayon po sa inyong mga nangyari sa isip, ganun po yung mga aksyon. Okay? Ganun po yung choice natin. So, kaya yung ating choice sa buhay, yung ating action sa buhay, ay galing dito, galing sa ating mga isip. Yung ating isip ay madalas apektado ng ating mata. So, verse 9 and 10, ito po yung napakahalagang lesson po ito. Sa mata ng tao, ganito, sa ating sariling mata, sa mata ng mga ibang tao, parang ganito yung mga tao. Ganito yung mga Christian, lalo po yung mga Kristiyano po. Sa mata ng mga unbelievers, sa mata ng mga salibutan, parang ganito yung buhay ng Kristiyano. Pero sa harap ng Diyos, ganito ang totoo. Yun po yung verse 9 and 10. Parang hindi kilala. Kilala ba tayo sa mundong ito? Yung mga Kristiyano, kilala po ba tayo sa mundong ito? Hindi kilala. Hindi po tayo kilala. Okay? Unknown tayo. Ganun may, kilala tayo sa harapan ng Diyos. Sikat na sikat tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo kilala sa mundo, pero kilala tayo sa langit. So, alin po ba mas mahalaga? Okay? Kapag hindi tayo binibigyan ng pansin, minsan nalulungkot tayo. Ganon din po sa church, kapag minsan, kung hindi tayo binibigyan pansin sa church, walang nagbibigay pansin sa akin sa church. Minsan nalulungkot po tayo. Parang ayaw na mag-church. Parang wala lang ako sa church. Mga shadow lang ako. Pero huwag po natin kalimutan, yung mata ng tao ay hindi perpekto. Kaya namimiss po ng tao ang kahalagaan ng bawat isa. Kahit hindi po tayo pinapansin ng tao, pero kilalang tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos po ay lagi nagbibigay pansin sa atin. Tulad sa naghihingalo, ano pong meaning, ibig sabihin naghihingalo? Mga deep tagalog po ito. Naghihingalo, ano pong ibig sabihin? Ano po? Maaga yung buhay. Naagaw yung buhay. Nag-aagaw.
Pero sa English po ay dying. Dying. Parang mamamatay. Malapit na mamatay. Okay? Yan po ba yung meaning? Malo. Okay? So, namamatay, nanghihina, parang malapit na mamatay. So, dying, pero, narito, anong ibig sabihin? Buhay pa. Okay? Buhay pa. Parang namamatay, okay, sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, buhay pa. Buhay pa. Hindi pa patay. Buhay pa ako. Okay? Labas ka. Buhay pa ako. Malayo ang mata, malaki po yung difference. Malaki po yung difference yung pananaw ng tao sa kayong pananaw ng Diyos. Ganun po yung buhay natin. Sa pamantayan ng salibutan, dukha tayo, tapos hindi kilala tayo, isang hamak na tao. So, ganun po yung mga buhay natin o pananaw po ng salibutan sa atin. Pero iba po yung sinasabi ng Diyos. Okay. Kilalang kita. Okay. Buhay pa. Gaya ng pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Verse 10, ulas sa nalulungkot, parang nalulungkot. Parang nalulungkot. Bakit nalulungkot? Dahil maraming pagsubok nangyari. Dahil maraming pagsubok nangyari, yung sakit, yung mga problema, pagsubok, kaya parang nalulungkot, gayon may laging, nagagalak. Parang imposible po ito. Paano laging nagagalak? Ito po yung malapit po sa verse po natin, 1 Thessalonica chapter 5. So, magalak kayong, 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. Okay? So, yun po yung utos, kalooban ng Diyos, magalak kayong lagi. Panalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Parang mission impossible po ito. Mission impossible. Paano lagi magalak? So, pwede ba tayo magalak sa sakit? Baliw ba tayo? May sakit. Tumutuwa pa? Anong klaseng utos po ito? Anong klaseng utos? Magalak kayong lagi. Kahit anong nangyari, magpasalamat ka. Mahirap ito maintindihan ng mga taong hindi paligtas. Okay? Kung hindi po nila kilala ang Panginoon, kung hindi po sila naligtas, kung hindi pa nila naunawaan ang katotohanan sa Biblia, so mahirap ito maintindihan. Paano ito? Waring hindi kilala, ganun mang kilalang kilala, tula sa parang patay, pero buhay pa, lungkot, gayon man, laging nagagalak, parang magandang pakinggan na lang. So maganda lang sa tinga. Magandang pakinggan lang, pero pagbalik sa buhay o realidad ay hindi. Hindi totoo ito. Yung buhay ko ay malayo sa Biblia. So tula sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Ito po yung main natin teksto. Tula sa mga dukha, anong ibig sabihin dukha? Walang pera. Okay, dukha, walang pera. Kung dukha, so paano po mapayaman ang marami? Kung walang pera, paano mapayaman yung marami? Kung dukha, di ba, walang ibibigay. Dukha walang ibibigay. So paano magpayaman sa ibang tao kung walang ibibigay?
Anong klaseng kayamanan po ito? So, dukha tayo, wala dito yung mayaman. Dukha tayo. Kung dukha tayo, paano po magpayaman sa ibang tao? Ano ang ibibigay? Wala tayong ibibigay. Kung walang ibibigay, so paano magpadukha sa ibang rabing tao? So, mahirap ito maintindihan. Parang mystery po ito. Gaya ng walang pag-aari, gayon meron ng lahat ng bagay. Anong wala? So, kaya kailangan maging klaro po sa atin anong difference ng itong dalawang pananaw. Okay? Kaya kasi akala po natin dukha tayo o walang pag-aari tayo, nalulungkot tayo, hindi kilala tayo. Pero yung pananaw po ng Diyos ay parang baliktad. So ito po ay patungkol po sa ating self, yung sariling pagkakilala. Okay? Identification po natin. Kailangan po natin kilala yung ating sarili, hindi po ayon sa pananaw ng salibutan, kundi ayon sa pananaw ng Diyos. Ayon po sa pamantayan ng Diyos. Pumunta po tayo sa 1 Timoteo chapter 6. Verse 6. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anumang sa salibutan, ay wala din naman tayong mailalabas na anuman. Verse 8, Unit kung tayo'y may pakain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Unit ang mga nangnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitak sa maraming hangal at nakapipinsan lang pangnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pakawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nangnanasa dito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Okay. Verse 11, Ngunit ikaw, ang tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. So, layuan mo ang mga bagay na ito. Ano ang dapat nating layuan? Ano po ang dapat nating layuan? Yung pagnanasang yumaman. Okay. Tapos, hangal at maraming pagnanasa, hangal, nakapipinsan lang hangal. Nakapapinsan lang pagnanasa. Pagnanasang yumaman o pagnanasa sa salibutan. Ito po ay hangal daw. Ganitong pagnanasa. Ano po yung pagnanasa? Sana ganito. Sana ganito yung buhay ko. Ito po yung pagnanasa. Okay. Pagnanasa. Meron po ba tayong pagnanasa? Yes, yun po yung prayer po natin. Minsan, hinihingi po natin sa Diyos, sana ganito yung buhay ko. Sana umangat sa buhay ko. Okay. Sana tumaas yung grade ko sa study, pag-aaral. Sana pumasok ako sa magandang trabaho. Sana may trabaho ako. Sana, maraming sana sa ating buhay, pagnanasa. Pero meron pong pagnanasa na maganda sa harapan ng Diyos. Meron pong pagnanasa na hangal. Meron pong pagnanasa na nakapipinsa lang pagnanasa. Nakapipinsa lang, harmful.
Harmful. Hindi maganda sa buhay natin. Harmful. Okay. Naisip niyo po ba ito? Yung pagnanasa natin, hindi lahat maganda. Okay. Meron po tayong pagnanasa, sana ganito yung buhay ko, pero hindi po lahat ng pagnanasa ay maganda o mabuti sa atin. Meron pong pagnanasa na harmful sa atin o hangal sa atin. Ay hindi dapat mangyari. Kung mangyari po yun, kapag mangyari po yung pagnanasa mo, anong mangyari? Mapapalayo ka sa Diyos. Mapapalayo ka sa pananampalataya. Ano pa mangyari? So, malulubo ka sa pagkawasak at kapahamakan, tapos malulungkot ka. Paano po ito? Yung nangyari na, kapag nangyari na po yung pagnanasa, sana ganito ako, kaya natupad na po yung pagnanasa mo, nangyari na, pero kapag nangyari na po yung pagnanasa mo sa buhay, ay akala ko mabuti sa akin, pero hindi mabuti ang resulta. Mapapalayo ka sa Diyos. Mapapalayo ka sa pananampalataya, mapapahama ka, mawawasa ka, mapapahama ka. Anong klaseng ito, pagnanasa? Kaya sabi dito, layuan mo ang tao ng Diyos, ikaw ang tao ng Diyos. So, Kristiyano, lahat po tayo ay tao ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Diyos, lahat po ng kanyang mga anak. Ikaw, tao ng Diyos, layuan mo ito. Yung mga hindi mabuting pagnanasa ng salibutan. Kaya verse 6 po, kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So nabanggit po niya po sa Pablo dito ay kabanalan na may kasiyahan. Kasiyahan. So kasiyahan, kasayahan. Kaligayahan. 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 Ito. Masayahan, kasayahan, kaligayahan, the same po ba? Almost the same, di ba? Happiness, happy. Happiness, masaya. Ito, the same. Kasiyahan at kasayahan, the same. O may konting difference? So, may difference, may difference. Ito po ay kontento. Okay na, tama na yan sa akin. Okay na sa akin. Kontento ka. Ito po yung masiyahan. Okay? Kontento. Okay? Satisfied. Ito cup of glass. Okay? Ito yung tubig. Okay. Tubig. Sabi sa Biblia, so ano mang meron, masiyahan ka sa ano mang meron sa inyo. Masiyahan, kontento ka. Kontento ka. Okay. Yung half na tubig, so pwede ba tayo masiyahan dito? Half? Pwede ba tayo kontento dito? Half? Oh? Magalit ka dito? O okay, kontento na? So pwede dito masiyahan, tama po? Pwede ito masiyahan. Pero masaya ka dito? Masaya ka dito? Para maging masaya, dapat sobra. Dapat mas marami para maging masaya. Okay. Yung level ng saya ay mas mataas. Okay? Doon po tayo masaya. Okay? Yung level po ng mga kasiyahan ay mas low ng konti. Yung tama lang, kontento na tayo. Kahit hindi masaya, okay lang yan sa akin.
Kung may pagkain, kung may damit, sabi dito, masiyahan ka kung may pagkain o damit. Okay? Kung may pagkain o damit, masiyahan. Pwede po tayo masiyahan doon. Okay? Pwede. Pero masaya tayo doon? Hindi. Mahirap tayo maging masaya doon sa pagkain at sa damit lang. Mahirap po tayo maging masaya sa damit at pagkain lang. Okay? Yung pagkain ay walang kalasag po dito. Para masaya ay sana sa labas tayo kumain para maging masaya. Mahirap to tayo masaya sa ordinaryong damit. Para masaya tayo sa damit, sana mas mamahaling damit. Kung mas mahaling damit, kapag mas mamahaling pagkain, so masaya tayo doon. Pero sa ordinaryong damit, ordinaryong pagkain, ay hindi tayo masaya doon. Sabi sa Biblia, kontento ka, masiyahan ka dyan. Okay? Kung may pagkain, kung may damit. Kahit hindi ka masaya, okay lang. Yung tunay na kaligayahan, tunay na kasiyahan, okay? Yung mga kasayaan o kaligayahan, ay hindi po ito galing sa material na bagay. Okay? Sabi sa Biblia, pagdating sa mga kailangan mo dyan sa buhay, masiyahan ka sa mga ordinaryong level o minimum level lang. Masiyahan ka sa mga material na needs natin. Okay? Pero doon po sa material na bagay, wala pong kasayahan, wala pong tunay na kaligayahan, wala pong tunay na kasayahan doon sa material na bagay. Sa material na bagay po ay ito yung kailangan po natin. Kontento ka. Masiyahan ka. Sa mga material na bagay. Material na needs. Masiyahan ka sa mga minimum level. Kung ganun. Kung masiyahan po tayo dito sa mga pamantayan sa Biblia, saan dapat maghanap po tayo ng kaligayahan? Yung kaligayahan o kasayahan ay hindi po matatagpuan sa mga material na bagay. Kung gano'n, saan po tayo maghanap ng kaligayahan? Sa Diyos. Okay? Sa makalangin na bagay. Doon po, matatagpuan po natin ay tunay na kaligayahan. Okay. Pero alam po ba natin, alam niyo ba, yung mga ginagawa ng maraming tao, kahit sa loob, sa mga kapatiran, binaliktad po ito, binaliktad. Kaya kontento po sila sa kanilang Christian living. Kontento po sila sa kanilang Christian living po nila ngayon, pagdating sa makalangin na bagay, ay okay na, ganito lang ako sa makalangin na bagay. Tapos, naghahanap po sila ng kaligayahan doon sa mga makalupang bagay. Parang baliktad. Baliktad. Sabi sa Biblia, dito, verse 6. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan, kung wala pong kasiyahan po tayo sa ating buhay, so mahirap po yung kabanalan sa buhay. Kabanalan na may kasiyahan, kung wala po tayong kontento sa mga ating material na bagay, so mahirap po mangyari ang kabanalan. Yung kabanalan po ay paraan ng Diyos. Kapag sumunod po tayo sa paraan ng Diyos, okay? Pag sumunod po tayo sa pamamaraan ng Diyos, yun po yung, di ba kabanalan po, sa madaling salita, ay separation, kabanalan. Separation. Yung mga nabubulok, yung mga hindi nabubulok. Separation. Kapag hiwalay na po, pwede mga recycle. Yung mga plastic, yung mga paper. Okay? Kapag halo-halo, so paano magamit po yun? Kasamang mga halong leftover foods. So kapag isang
trash bag ay halo-halo, mahirap, kaya kailangan separate para magamit. Yung kabanalan po ay separation. Bilang isang Kristyano, hindi pwede sumama sa mga ginagawa po ng unbelievers na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya, from verse 7 po, ito po yung paliwanag po ng Apostol Pablo. So, bakit po, paano po maging masiyahan tayo? Verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anumang sasalibutan. Ito po yung umpisa. Okay? Ito po yung umpisa ng ating buhay. Wala tayong dinala anuman sa salibutan. Nag-umpisa po tayo from zero. Okay? Hubad tayo pumunta dito, pero ngayon, hubad po ba tayo? Hindi po, maraming bagay na sa atin. Okay. Kaya ano po yung reminders po ito? Alalahanin mo ang inyong umpisa. Don't forget, paano ka nag-umpisa dito? Huwag mong kalimutan yung una. Hubad ka, pumarito sa mundong ito. Hubad ka. Nag-umpisa ka sa zero. Hubad ka, isinilang. Tapos, yung mga bagay na nasa atin, ito po yung hiram lang hiram. Hinihiram lang po natin sa itong maiksing panahon, hiram lang. Alam niyo po ba, hiram ito. Hiram. Wala pong bagay, sa akin yan, sa akin. Kung sa akin, kapag namatay na po tayo, sana, dadali po natin ito, kung sa akin ito talaga. Mismong katawan po ito, hindi po ito sa akin. Yung katawan po ba ito sa inyo? Hindi sa atin. Yung katawan mismo, hindi po ito sa atin. Parang tayo po ang nakakontrol ng katawan. Parang tayo po ang nakakontrol, may-ari ng katawan. Kaya ginagamit po natin yung ating katawan sa anumang mga bagay na gusto po nating gawin. Pero alam niyo po ba, itong katawan ay hindi sa atin. Hindi tayo may-ari ng katawan. Hiram lang po ito, hiram lang. 70 o 8 years lang po ito. Yung spirito po sa loob natin, yung spirito, ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Tapos itong katawan body ay temporary lang po ito. Temporary. Okay. For 78 years na buhay po natin dito. Tapos ito naman po ay babaguhin po ng Diyos sa kanyang second coming. Kaya sa itong katawan, okay, yung bahay po namin ay rental. Rental po yung bahay namin ngayon sa Santo Tomas, hindi po sa amin. Kaya kapag may bagay na gusto po natin baguhin, kailangan po muna magpaalam sa may-ari. Kung pumayak siya, pwede. Kung ayaw niya, pwede? Hindi. Dahil hindi kami may-ari. So, kahit gusto po namin ilagay isang frame o mga orasan sa wall, yung kailangan ipako. So, bago ipako, kailangan permit muna. Pwede ipako? Kung ayaw niya, so hindi pwede. Ganon din po sa ating, yung katawan po natin. Yung katawan po natin, hindi sa atin. May may-ari. Kaya, hindi pwede ipasok dito yung mga alak. Yung ating katawan hindi sa atin. Hindi pwede ipasok dito yung alak o usok. Usok ng sigarilyo, hindi pwede ipasok. O yung mga hindi magandang pagkain, hindi pwede ipasok dito. Kung saan gagamitin po yung ating katawan, kailangan po natin permit sa Diyos. Kailangan po natin paalam sa Diyos.
Panginoon, pwede ba gagamitin yung katawan ko sa itong mga bagay? Kung ayaw ng Diyos, kung may permit galing sa Diyos, pwede. Pero pag ayaw ng Diyos, hindi pwede. Ang Diyos po ay mayari. Ang Diyos po ay mayari ng ating katawan. So, Roma chapter 12, so Roma chapter 12 verse 1. So, basahin po natin, Roma chapter 12, verse 1, 3, 2, 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa iyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Yung katawan mo, ialay. Sa madaling salita, yung katawan mo ay ibigay sa Diyos, ibigay. Ganun po yung meaning, ihandog, ialay. Yung katawan mo ay ibigay sa Diyos. Bilang isang handog na buhay, banal, kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? So, hindi ba ninyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Diyos? Templo ng Holy Spirit na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay hindi sarili? Hindi sa inyong sarili. Kayo ay hindi sa inyong sarili. You are not your own. You are not your own. Pero hindi po ito alam ng maraming tao. Akala po nila, yung buhay ko ay sa akin. Ako ang mayari ng buhay ko. Kaya gagamitin ko yung katawan saan man gusto kong gawin. Ako may karapatan sa katawan ko. Ako ang mayari ng buhay ko. Pero iba po yung sabi sa Biblia. You are not your own. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Verse 20, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Binili ka sa isang halaga. Makano po tayo? Okay? Binili ka sa isang halaga. Makano? Dugo ni Jesus. Binili po tayo ng dugo ni Jesus. Binayaran po ni Jesus yung kanyang banal na dugo para tubusin tayo. Kaya tinubos tayo, ibig sabihin, tinubos na tayo. Anong ibig sabihin? Binili ako ng Diyos. Yun po yung meaning, tinubos ako. Tinubos ako, lahat ng kasalanan kong nagawa at ginagawa, gagawin pa ay natubos na, nabayaran na. Tinubos ako, ibig sabihin, ang Diyos ay may-ari ng buhay ko. Binili ako sa isang halaga. Kaya ang Diyos may karapatan sa buhay ko. Kaya, hindi na pwede gawin po natin yung ating mga gustong gawin. Okay. Kailangan po natin tanungin si God.
Kailangan po natin tanungin si God kung ano ang dapat kong gawin. Kung saan ko gagamitin yung buhay ko. Kung saan gagamitin yung pera ko, yung oras ko, yung katalinuhan ko, yung talento ko. Saan gagamitin, Panginoon? Kailangan po natin sumangguni sa Diyos. Dahil siya po yung mayari sa buhay ko. Dapat ito ay clear sa atin. Sino po yung mayari sa buhay ko? Ang Diyos po ang mayari sa buhay ko. Wala tayong karapatan sa buhay ko. Hindi tayo decision maker. Kung walang Bible, pwede na po kayo mag-decide. Dahil wala pong guidance po tayo. Pero dahil meron po dito, Bible. Dito po, nakalagay po lahat po ng mga kalooban ng Diyos. Dito po nakasulat lahat po ng mga kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos sa atin, dapat ganito ka, dapat ganito ka. Ito yung guideline, manual sa buhay po natin. Kaya ganitong buhay po ay ayaw ng maraming tao. Kasi gusto po nila maging mayari pa. Okay? Gusto pa nila maging mayari sa kanilang buhay. Kaya ayaw po nila ganitong mga message. Kasi gusto po nila mag-enjoy sa kanilang buhay. Gusto po nila gumawa ng sariling plano. Marami pa silang sariling plano, sariling mga pangarap. Kaya sana ganito yung buhay ko. Marami mga pangnanasa, sariling pangnanasa na malayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang tao ng Diyos, sinabi ni Apostol Pablo, ikaw, tao ng Diyos, layuan mo ito. Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga lahat ng Kristiyano, ikaw, tao ng Diyos, layuan mo ito, layuan mo. Yung mga sariling pagnanasa po natin, yung pagnanasang yumaman, yung pag-ibig sa salapi, yung sariling pagnanasa na hangal, nakapipinsan lang sa salibutan. Balik po tayo sa unang Timoteo. Chapter 6. Patungkol po sa yung kasiyahan, ay meron din pong mga isang verses. For chapter 4, unang Timoteo chapter 4, verse 7. Unang Timoteo chapter 4, verse 7. Verse 7, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang kata, sanain mo ang inyong sarili sa kabanalan. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng mga bagay na may pangako sa buhay na ito as sa darating. Verse 9, basahin po natin, 3, 2, 1. Tapad ang salita ang nararapat tanggapin ng lubos. So, ito po ay patungkol din po sa kabanalan. Sanain mo ang inyong sarili sa kabanalan. Exercise. Exercise yourself. Exercise. Sanain mo ang inyong sarili sa kabanalan dahil hindi pa po tayo sanay sa kabanalan. Saan po tayo sanay? Sanay po tayo sa ating mga dating buhay. Sanay po tayo sa ating dating buhay
Kaya yung ganitong klaseng buhay ay hindi pa tayo sanay. Kaya kailangan practice, exercise, paulit hanggang mapasanay po tayo sa kabanalan. Yung kabanalan po ay separation, sabi ko sa inyo, separation. Yung dati po nating ay halo, makalupang bagay, makalangin na bagay, halo-halo, mix. Sanay po tayo sa ganung mga mix. Kaya yung separation po ay, kung hindi pa sanay, mahirap. Separation. Isipin po natin, yung dishwashing po, ng mga dishwashing na ginagawa ng mga nanay sa bahay, dishwashing, ay separation. Tama po? Separation. Tinatanggal po natin yung dumi, magbula doon sa pinggan. Pinapaalis. Tinatanggal po natin yung dumi doon sa pinggan. Separation. So, yung mga nanay po dito, pagkatapos ng kumain, sino po yung naghugas ng pinggan? Kayo lagi? O tumutulong po ba yung mga anak? Mag-enjoy lang sila sa kumain, pero pagdating sa dishwashing ay minsan ayaw. Kaya patong-patong yung mga pinggan. Kung hindi po sanay, sa una, mahirap. Kung hindi pa po sanay, mahirap sa una. Pero ano po kailangan gawin? Exercise. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Reminders, exercise. Hanggang sanay. Okay? Exercise. Pag sanay na, mahirap o hindi mahirap? Mahirap o hindi? Hindi madali. Kung hindi pa sanay, mahirap. Pero pag sanay ka na, hindi ganong kahirap. Kailangan exercise, paulit-ulit. Yung Bible reading, prayer, okay? Yung Bible reading, mga ilang chapters po kayo a day nagpabasa. Kung hindi pa sanay kayo sa Bible reading, kahit isang chapter a day, mahirap. Kahit isang chapter a day, mahirap. Sa cellphone, mga ilang oras ay every day sa cellphone. Pero sa Bible, kahit isang chapter, mga 5 minutes lang o 10 minutes lang ay mahirap kung hindi pa sanay. Kahit sa television, sa cellphone ay mga ilang oras ay agad doon, maubos. Pero kailangan po natin sanain yung ating sarili sa Bible reading, mga 1 chapter, mga 2 chapters a day, mga 3 chapters a day, onti-onti. Pagsanay na po, hindi po mahirap. Memory verse. Kailangan din po yung exercise, yung memory verse. Sa una, ay sabi natin, hindi ko kaya. I-try po natin, I-try po natin. Memory verse. Kailangan po yung exercise. Kung hindi matalino, okay lang. Pero paulit-ulit, exercise, yan po yung pinaka-best way, exercise. By reading, prayer. Kung hindi po sanay sa prayer, kahit 5 minutes of prayer, mahirap. 5 minutes a day, prayer, mahirap. Pero pag sanay po, prayer po ay masarap. Prayer. Yung fellowship, mga sermon, Sunday sermon, pati yung Wednesday sermon, mga iba't ibang mga group fellowship, cell group fellowship, kung hindi pa po sanay tayo sa una, so mahirap. Kailangan pa ba mga ganitong fellowship? Pero kapag nasanay na o na experience na po yung mga maganda, kagandahan ng fellowship, so madali lang. Evangelism, ganun din po. So Bible, words of God, prayer, fellowship, evangelism, sa lahat ng itong 4 na wheels of Christian living, kailangan po natin exercise. Hindi po ito automatic mangyari. Without exercise, nothing happen. Okay? So, step by step goes a long way. Step by step. 1 step muna. So, after 1 step, 2 step, 3 step, goes a long way.
Verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Pagsasanay sa katawan, mga fitting, mga exercise po sa katawan, mga running, tapos yung mga maraming mga exercise, yung fitness center, yung pagsasanay sa katawan ay may pakinabang. So, yung mga healthy body, yung mga malakas na katawan, yung may pakinabang. Malakas na katawan, exercise sa katawan, pero konti lang, konting pakinabang compare sa makalangin na yung kalusugan. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito, may promise sa buhay na ito sa darating na buhay. Ano po yung darating na buhay? Buhay natin sa langit. May promise. Hindi lamang buhay dito, pati sa darating na buhay. May promise. Yung mga holiness, kabanalan. So, para sa kabanalan, ano po yung kailangan? Kasiyahan. Kasiyahan. So, chapter 6 po. Kaya, verse 8, 7 and 8, wala tayong dinala anumang sasaliputan, wala din naman tayong mailalabas na anuman. Hubag tayo dumating, hubag tayo alis. Okay? Ito po yung buhay natin. Hubag tayo dumating, hubag tayo alis. Okay? Okay. Dinala po ba natin yung ginto pag dating sa buhay? Golden spoon. Wala po. Wala pong mga mayamang baby. Hubat lahat. Hubat tayo dumating sa mundo, hubat tayo alis. Ito po yung buhay natin. Okay? Kaya kung may pagkain, kung may damit, masiyahan na tayo sa itong bagay. Yung mga material na needs, material na pangailangan. Huwag nating masyadong itaas yung level. Kapag mataas po yung level po ng kasiyahan, ay mahirap ito abot. Okay? Mahirap ito abot. Kung ito po yung level po ng ating kasiyahan, ay okay na. Kontento na. Tapos, yung ibang mga energy, saan po natin gagamitin? Para sa Diyos. Para sa makalangin na bagay. Kontento na sa mga material na needs dito, kontento na. Huwag masyadong itaas ito. Kung itaas po yung mga level po ng mga kasiyahan, baka doon maubos lahat ng energy mo. Okay. Baka maubos lahat ng energy mo doon sa paghahabol sa kasiyahan. Ibaba po natin yung level po ito. Kung pagkain damit, yung pinaka-minimum na kasulat sa Biblia. Pagkain damit, pinaka-minimum. Pero sa ating panahon, ano pa po kailangan? Cellphone din kailangan. Kung may cellphone ka, masiyahan ka dyan. Pero hindi po nakasulat anong klaseng cellphone. Kahit hindi iPhone, okay lang. Sa mga ordinaryong cellphone masihan. Kasi sa ating panahon, kung walang cellphone, mahirap. Ano pa po kailangan? Ano pa po idagdag natin? So, nasa atin po, depende po sa sitwasyon ng mga panahon, sa mga bansa. Okay? Meron pong mga country na medyo mataas po yung kanilang level po ng kasiyahan. Kahit isa lang kulang, halimbawa sa Korea po, example sa Korea, mataas po yung kanilang level po ng kasiyahan. Sa kanila po, para masihan po, ay
dapat umabot dito. Kahit isa lang kulang, ay nalungkot po sila agad. Kahit isang kulang sa 10, meron silang 9, isa lang kulang, malungkot po sila. Ganun kataas po yung kanilang level po ng satisfaction. Mahirap po silang masiyahan. Parang hindi sila marunong masiyahan. Hindi sila marunong masiyahan. Konti lang mga kulang, complain agad, okay? Galit agad, lungkot agad. Okay? Pero yung mga mature na Kristiyano po, ay yung level po ng satisfaction, yung mga level po ng kasiyahan pagdating sa material na bagay ay very low. Very low. Very low. Hindi po nila ito mataas. Kung mataas po ito, malaking gastos, yung energy, yung budget, yung oras, sayang. Okay? I-reserve po natin, i-save natin, reserve natin po yung ating energy, yung ating budget, yung ating oras, okay? Para sa kalooban ng Diyos. Pagdating sa mga material na needs, mga minimal life. Minimum, needs lang doon. Kung meron na, pagkain damit, mga something other, okay, kontento na, salamat. Doon po mag-umpisa po yung salamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Kahit hindi masaya tayo, sa content, yung kasiyahan, kahit hindi po tayo dito masaya. Yung ordinaryong damit, yung ordinaryong pagkain, mahirap masaya doon. Pero, pwede po tayo magpasalamat doon? Yes, pwede tayo magpasalamat sa ordinaryong buhay, sa minimal life. Pwede po tayo magpasalamat. Masihan ako dito, yung mga ibang energy ko ay gagamitin sa Panginoon. So, yun po yung mga kabanalan na may kasiyahan. Okay? The godliness with contentment. Okay? Godliness with contentment. Magpasalamat po tayo. Verse 9, kung hindi po, ito po yung mangyayari. Unit, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Alam po natin, anong klaseng tukso ito? Dito po tayo nahirapan. Tukso. Yung mga nagnanais yumaman, nahuhulog sa iba't ibang klaseng tukso. Temptation, nabibitak, sa maraming nabibitak. Anong ibig sabihin bitak? Okay? Ito po yung mga bitak po ay ginagamit sa paghuli ng mga daga, okay? Yung mga hayop. Ginagamit po natin yung mga snare, yung bitak. Temptation and snare, yung bitak, doon po nahuhuli, nabibitak. Sa maraming hangal, nakapipinsa lang pangnanasa, siyang naglulubog sa mga tao sa pakawasag at kapahamakan. Delikado po yung ending. Delikado. Okay. Sa una, pagnanasa lang, sino mang hindi. Sino mang walang pagnanasa yumaman, parang small issue lang, pero sa dulo, delikado. Delikado po yung ending. Pakawasak at kapahamakan ay naghintay doon sa dulo. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang nagnanais dito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yung ugat, hindi nakikita sa una, kasi ugat pa rin. Yung pag-ibig sa salapi, pagnanasang yumaman, kahit sabi po ng maraming tao,
ay hindi ko gustong yumaman. Ay gusto lang, mga tama sa buhay. Tama lang. Yung tama po, yun po yung tama. Yung ibig sabihin ng tama ay level po ng ating satisfaction. Tama. Meron pong tao na medyo mataas na yung level po ng tama. Meron pong tao na medyo mababa po yung level po ng sabi nilang tama. Okay? Tama lang. Anong level po ay tama sa inyo? Huwag po natin masyadong itaas yung itong level po na tama. Okay? Sabi sa Biblia, kung may pagkain, kung may damit, ito ay tama. Sana malakas pa yung katawan. Kasi kapag may sakit, masakit po yung ulo. Pero yung ating mga katawan, kalusugan po ay nasa kamay ng Diyos. Tama po? Yung ating katawan, yung ating condition, yung kalusugan, health condition ay nasa kamay ng Diyos. Kailangan po natin ingatan ng mabuti. Sino po ang mayaman sa harapan ng Diyos? Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, verse 17 po. Sapagkat sinasabi mo ako ay mayaman at naging madiwasa at hindi ako nangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubat. So ito po ay sinabi po ng Panginoon sa Church of the Laodicea Church. Sinabi po ng Panginoon sa kanila. Yung Laodicea Church, Revelation chapter 2 and 3. So dito po, nakikita po natin yung seven churches in Minor Asia, 7 churches. Yung bawat churches po, yung 7 iglesia ay kumakatawan sa lahat po ng mga churches sa bawat panahon sa history ng Christianity. Yung Laodicea Church ay 7, ikapitong church ay pinakahuling church. Ito po yung kumakatawan sa pinakahuling church sa panahon, last church. Yung churches sa last days. Sa panahon po natin ngayon. Yung katangian po ng mga last church ay ganito po, verse 15. Alam ko ang inyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sana ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, isusuka kita mula sa aking bibig. So hindi sila malamig o mainit. May anyo sila ng kabanalan, pero wala silang kapangyarihan ng kabanalan. Okay? May magandang anyo sa labas. Appearance. Maraming churches, lalo po sa ating panahon, di ba sobrang daming mga denomination, sobrang daming mga religion, mga Christian churches, mga Catholic churches, yung kanilang mga appearance ay napakagandang tingnan. Magandang anyo ng kabanalan. Maraming mga churches, maganda po yung kanilang mga program, ceremony, mga ritual ceremony, sobrang banal yung kanilang appearance, yung kanilang mga damit. Meron anyo ng kabanalan, pero walang power, walang kapangyarihan ng kabanalan. Dahil iniwanan po nila po yung kanyang
yung katotohanan sa Biblia. Hindi malamig, hindi mainit. Pero sabi po nila, sinasabi mo, ako ay mayaman. Akala po nila ay mayaman sila, mayaman. Pero sa totoo lang, hindi mo nalalaman ikaw ay aba. Kahabag-habag, maralita. Maralita po, ito po yung dukha. Maralita. Dukha. Poor. Maralita. Dukha. Bulag at hubad. Okay. So parang baliktad po ito, yung nakita po natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10. So yung parang dukha, pero gayon may mayaman. Yun po yung sabi ng Diyos sa mga Kristiyano. Parang dukha kayo sa mata ng salibutan, pero mayaman ka sa harap ko, mayaman ka. Pero dito, ikaw ay mayaman sa inyong sariling mata, pero ikaw ay dukha sa mata ng Panginoon. Baliktad. Verse 18, ipinapayo ko sa inyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay umaman. Kaya dito po natin nakikita, ano pong kailangan? Anong ibig sabihin ng mayaman sa harapan ng Diyos? Bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman. Yung gintong dinalisay ng apoy, ito po ay pananampalataya na sinubok ng mga pagsubok. Pananampalataya. Yumaman sa pananampalataya, hindi po yumaman sa pera. Ito po yung tunay na kayamanan sa harapan ng Diyos. Kaya tingnan po natin sa Biblia, Unang Pedro, chapter 4. Chapter 4, verse 12. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawarang may isang katakang bagay na nangyari sa iyo. Huwag kayong magtaka sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Dahil nagtataka po tayo sa mga pagsubok. Nagtataka po tayo sa mga pagsubok. Bakit? Maraming question po tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Maraming question. Hindi po natin alam kung bakit, pero sabi po sa Biblia, kung ano po yung purpose ng pagsubok. Kung ano po yung purpose ng pagsubok. Upang kayo ay subukin. Testing. Ito po yung dinadalisay ng apoy. Yung ginto, parang dalisay. Yung dalisay, hindi po basta mangyari dalisay na ginto. Yung pure gold, hindi po yung mga madaling mangyari. Kailangan po ito dumaan sa apoy, yung matinding pagsubok. Apoy. Apoy po yung pagsubok. May purpose. Kaya, yung Christian mind po ay kung pagdating po natin sa mga pagsubok, iba't ibang uri ng pagsubok, ano po yung kailangan po natin? Ano po yung sasabihin po natin sa mga pagsubok? Mga ilang beses sinabi ko sa iyo, huwag mangyari sa akin, huwag pumasok sa bahay namin, sa kapitbahay na lang. Ganun po ba yung sasabihin natin? Sa kapitbahay na lang. Huwag po sa pamilya ko. Huwag po sa buhay ko. Hindi pwede. Sa lahat ng pagsubok, may purpose.
Pagdating sa mga iba't ibang klaseng pagsubok, ano pong kailangan natin? Welcome. Tapos, entertain po natin mabuti. Okay? Hindi natin alam kung gaano katagal po sila magstay sa inyo. Hanggang alis po sila, entertain. Bigyan sila ng pagkain. Bigyan silang tubig. Kung walang ibibigay, baka matatampo sila, mas matagal. Para mas maaga alis, bigyan sila ng pagkain, merienda, para hindi sila gutom, pagsubok. Kung gano'n, mas maaga sila alis. Pero kung umiiyak ka dyan, nagagalit ka dyan, okay? Nagagalit ka sa mga pagsubok, bakit dito ka? Alis ka na. Kung gano'n po, matatampo siya. Mas matagal siya magstay sa inyo. Dahil hindi pa dalisay. Hindi pa pure. Immature pa. Okay? Gusto po ng Diyos mangyari sa atin, tayo po ay maging mature, dalisay na ginto. Kaya hinahayan po ng Diyos iba't ibang klaseng pagsubok. Testing po yan, testing. Hindi po para mahirapan po tayo. Yung mga nanay po, tatay dito, ano po yung plano po ninyo para sa mga anak? Meron po tayong plano para sa anak. Maganda po ba yung plano? Yes, magandang plano. Puro maganda yung plano ng magulang para sa anak. Okay? Kahit nahirapan po sila sa kanilang pag-aaral sa school. Okay. Pero hinahayaan po natin na mag-aaral sila sa school. Kahit may stress po sila sa pag-aaral, okay, sabi natin, magtiis ka, magtiis. Magtiis. Matuto kang magtiis, magtiyaga para sa iyo. Yun po yung purpose po ng pagsubok sa atin. Pumunta po tayo sa chapter 1, verse 7. Verse 6 and 7. Sa gayon kayo ay nagagalak, bagaman na ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Yung gintong dinalisay ng apoy. Sabi sa Revelation, bumili ka ng ginto. Bumili ka ng ginto, dinalisay ng apoy. Yung apoy po ito ay pagsubok, yung gintong ito ay pananampalataya. Pananampalataya po ay pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Okay? Yung pananampalataya, kung lumago po tayo sa ating pananampalataya, ano po yung mga kasunod ng pananampalataya? Yung pagtiwala at pagsunod. Trust and obey, yun po yung mangyari sa ating buhay. Trust and obey. Kaya, so balik po tayo sa ating main teksto. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. So, hindi pa tapos lahat ng mga discuss ko ngayon. Next mga time ay tuloy pa tayo po sa itong topic. Pero sana po malinaw po sa ating lahat
yung pananaw ng Diyos sa ating buhay, saka yung pananaw ng salibutan sa ating buhay ay makaiba. So, huwag po natin makalimutan kung gaano kahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Yung plano po ng Diyos sa atin ay napakaganda, dakila. Sa lahat ng nangyari sa buhay po natin, may purpose ng Panginoon. Kaya, lagi po natin bumalik sa Bible para hindi po natin makalimutan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Salamat din po sa inyong mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nawa lahat po ng mga kapatiran dito ay makakita ng kadakilahan at kaluwalhatian ng Panginoon at umaasa po at magtiwala kaming lahat sa inyong mabuting kalooban sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang lahat po nandito ngayon para sa mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at para lumago kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Tulungan niyo po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.